Narito po ang ating mga pag-uusapan sa survey po na isinagawa ng Social Weather Station noong December 3. Lumalabas po na hindi natitinag ang satisfaction rating ng mga kababayan natin para kay Pangulong Duterte. Well, bumabaho ng 1 point from 64-63. Pero ayon sa SWS, ito ay very good pa rin. Despite the fact na may mga issues tungkol sa Marcos burial, mga patuloy na issue ng extrajudicial killing, ay tila hindi po natitinag ang satisfaction rating ng Pangulo. Ayon po yan sa SWS. At sabi nga po ng ilang political analyst na nakausap po natin off the air, ay ito ang lumalabas lamang na hindi bumibitaw yung mga supporters po ni Duterte, despite the fact na may mga issues na ibinabato yung mga kontra o kalaban ni Duterte sa kanya. Ay hindi natitinag nasa 64-63 ho 6 na buwan na sa pwesto. Nung si Pinoy ganito bumagsak na po, dahan-dahan na pong bumababa ang rating ng dating Pangulong Aquino. Pero si Duterte halos hindi po natitinag, ay very good pa rin. Tingin po ng ilang political analysts, gusto ng tao yung kanyang ginagawa at hindi nila pinapakinggan yung mga ibinabatong mga issue laban sa Pangulo. Anyway, ito po ang sagot pala ng Malacanang ni Presidential Communications Operations Office Chief Secretary Martin Andanar. Dati po natin kasama. We are thus grateful to the Filipino people for giving the President 2 consecutive very good net satisfaction ratings. The continuous strong support for the President and his administration will serve as an inspiration for him to redouble his energy to be true to his oath of office and fulfill his promise of getting rid of drugs, crime, and corruption in our society. Sabi po yan. Sabi po yan ni Secretary Andanar. Ano na mabigat doon? Mahaba-haba po ito pero mamaya babasahin natin Ito nga po na banggit natin kanina. Ibaba mo yan para basahin na lamang natin yung statement ng Palasyo. Kung hindi, si Secretary Andanar, I think nakarating na sila. Oo, subukan natin. Pero for the meantime, ito na lang yung kanyang mensahe or statement ng Palasyo hinggil sa walang tinag na rating po ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na ayon po sa Social Weather Station ay nasa 63%. Well, bahagya pong bumaba, 1 point from 64 to 63. Pero ayon po sa SWS, ito ay very good pa rin. Sa kabila po ng mga kaliwat kanang batikos, rally, protesta, pati mga komunista ay nagrereklamo dahil sa Marcos burial. At syempre, yung walang puknat ng ngaw ni Senadora de Lima at Senator Trillanes at yung mga ilang oposisyon sa Kongreso, tila hindi po natitinag at hindi po ito ika nga bumababa. So parang hindi po wa-effect po doon sa mga supporters ni Pangulong Duterte itong ingay na ito. Patuloy po ang very good rating niya. Ito naman po ang sagot ng Palasyo. Ito po ay ipinalabas ni Secretary Martin Andanar, ang Presidential Communications Operations Office. Ang sabi niya po medyo English. Alam mo naman si Secretary Andanar, kahit nandito pa sa radyo natin English ng English. Ang sabi po ng Palasyo, we are thus grateful to the Filipino people for giving the President 2 consecutive very good net satisfaction ratings. The continuous strong support for the President and his administration will serve as an inspiration for him to redouble his energy to be true to his oath of office and fulfill his promise of getting rid of drugs, crime, and corruption in our society. Ayon po yan kay Secretary Andanar. The President knows very well that the many problems faced by the nation, including grinding poverty, inadequate social services,
persistent armed rebellion and terrorism cannot be solved overnight. But he is doing his best to address all this and hope that the Filipino people would support him all the way, as unity and firm resolve are what we need to move forward as a nation. On the President's colorful language, we ask for our people's understanding, as these utterances are not personal attacks directed at particular persons, but mere expressions of disgust and impatience over the many unresolved and unaddressed issues that remain pervasive to this day. Wow, pare, bigat! Ayon yan kay Andanar. Iyan po ang sagot ng palasyo. Nagpapasalamat po sila doon po sa patuloy na pagsuporta kay Pangulong Duterte. Wala sa linya na po. Ano daw sabi ni ako din, Ana, binasa ko. Basta naintindihan ko, salamat daw. Sabi, Ana Villanueva. Uy, nako, nasa linya na po ng aming telepono si Professor Edmond Tayao, political analyst po. Professor din po siya sa University of Santo Tomas. Prof. Edmond Tayao, sir, good morning. Good morning po. Opo, si Erwin Tulfo po ito, Prof. Live po tayo sa Radyo 5, sa Action TV. Gayon din po Good morning, Erwin. sa Facebook. Good morning, tagapakinig. Prof, I just want to get your idea or reaction dito po sa latest survey ng SWS na, well, bumaba po ng bahagya, by 1 point from 64 to 63 ang rating po ni Pangulong Duterte. Despite all this ingay nga na sinasabi natin, Prof, about Marcus Burial, about extrajudicial killing, why is that, Professor Tayo? Everybody or some sectors are hoping na babagsak ito because maingay nga po. Pero it seems like hindi masyado affected yung dito po sa survey. Prof, what do you think? Siguro pwede nating ma-interpret yan, Erwin, no? Sa dalawang paraan. Una, siguro pwede nating sabihin talagang papot naman ang ating presidente, no? Kasi ngayon lang tayo nakakita ng presidente na puro action. Kahit pa sabihin natin talaga na ang kahinaan niya, yung pagiging emotional niya. Opo. Sinasabi niya yung kung ano yung nararamdaman niya na minsan hindi na nakakapili ng tamang salita, no? Sabi nga, it doesn't mean words, basically. So, kahit ganon, nararamdaman ng tao yung sinseridad at yung talagang pagpupursig ng presidente. At katulad ng pagtingin, no, sa performance ng presidente, ang naging reaksyon ng tao, nakikita mo ito doon sa pang-araw-araw na nararanasan, no? Lalo na government agencies pa lang, Erwin, I don't know if recently you've tried applying for, I don't know, government license or any document. Or the cedula lang, Prof, di ba usually cedula lang, abutin ka na isang oras, pero this time medyo mabilis nga. Hindi lang yun, yung attitude ng mga kasama natin sa gobyerno, no? Parang hindi ko alam paano... Easy, Adrian Traquina, easy. Dati sa kumpanya mo lang kita yung mga nakikita na very willing silang pagsilbihan ka, no? Jeremy, good morning. Hindi naman sa lahat, pero so far, yan ang general feeling o assessment ng mga tao. So, sa madalit sabi talagang may pagbabago kang nakita kahit na sa mga tao ng gobyerno na makikita mo na talagang bugal, hindi yung salita lang, no? Pangalawang pwede nating interpretasyon dito, Erwin, siguro sawa na din tayo doon sa pananaw o narrative na kung hindi ka pula, yellow ka. Maraming hindi pabor doon sa Marcos Burial, no? Tulad ko, hindi ako pabor. Tapos mga petition na kung tutusin. Pero hindi nakakahulugan na sasali ako doon sa mga rally. Kasi pag sumali ka sa rally, mga nag-instigate ng rally, yellow. Hindi rin ako yellow. So yung mga bumabagikos, hindi din magandang, kumbaga, mensahero, kumbaga, no? Kasi wala nang kredibilidad, Erwin, no? Sa totoo lang,
lalo na kung identified doon sa nakaraang administrasyon. Alam mo, matatawa ka nga kung natatandaan ng karamihan yung nangyari ng panahon ni dating Presidente Gloria Arroyo. No? Opo. Marami pang yung nagsasabi at ikinukumpara yung gobyerno ng Pangulong Noynoy Aquino at yung gobyerno ni Pangulong Arroyo. No? At kahit na parehong popular pagkatapos ng kanilang termino, kahit pa paano merong masasabi na no, mga nakaraang gobyerno, hindi katulad nung gobyerno nitong nakaraan lang. No? Kaya siguro pwede nating sabihin na talagang hindi na tao tinitingnan ng karamihan, no? Hindi na lang sa political leader or sa individual political actor ang assessment ng tao, no? Sa mga issue. Hindi doon na rin sa talagang nilalaman at kahulugan ng mga issue. Sir, yung mga ganito, 6 months na po nakaupo ang Pangulo, normal po ba ito sa Pangulo na hindi bumababa? Popular pa rin ang Pangulo? I don't know, I forgot already sa kay GMA, kay Pinoy, nakalimutan ko na rin kung first 6 months niya, ganito pa rin. Is this normal na is this still part of the honeymoon period? O ito kaya honeymoon period pa rin kaya nandiyan pa yung suporta? O talagang sa inyong pananaw, ito ay magtuloy-tuloy at hindi bumibitaw yung mga supporters po ni Pangulong Duterte? Wala pang wala pang kumbaga lumalabas talaga na kapalpakan sabi. Alam mo, ang nakikita potensyal na pwedeng makapagpababa ng popularidad ng presidente kapag hindi naawat itong pagbaba ng piso at pagtaas ng presyo ng petrolyo, no? Kasi kahit na anong sabihin natin, Erwin, mararamdaman mo sa inflation yan rate. Right. Tumataas na ang ating GNP, no? Pero kung hindi pa nito nararamdaman ng ordinaryong mamamayan, malaking Sinasabi niya lang ngayon, na maaring bumaba pag yung piso ay patuloy na bumagsak at ang presyo. Hindi niya sinabi ito ang problema. He's not looking for failure. Kasi alam mo naman, he served the unexpired term of former President Erap Estrada. So even before she ran for election for president, she was already president. And so there was no such thing as honeymoon period. So having said that, pagpupong-pagpupo niya, very popular siya precisely because yun nga, popular si former President Erap. Pero biglang bumulusok din pa. Kung hindi ako nagkakamali, 2001 siya umupo, 2002 lang bagsak na agad yung numbers niya. Kung ikumpara natin kay Pangulong Noynoy, in fairness, parang si Pangulong Digong ito na consistent yung kanyang popularity. Pero biglang bumagsak ito nung mamasapano. Ayun. Yun ang, kaya nga, kumbaga, ang tinitingnan natin dito, yung, kumbaga, talagang napaka-significant na development, no? Na maaaring either talagang makapagpataas sobra ng popularidad ng isang presidente o makapagpababa. So, what you're saying, Prof, the reason why hindi natitinag ito, because people, nakikita po ng mga kababayan natin na yung mga naipangako niya, drugs, dadanak at dugo, pangako niya na alisin ang korupsyon, ito yung mga susi, nararamdaman ng mga kababayan natin yung promises niya ng elections. Nakikita ng tao, no, na talagang seryoso ang presidente doon sa mga pinangako niya, no. Kaya kumbaga he walks the talk. Yung kumbaga sa English hindi lang puro promise ang ginawa niya. Panghuli na lamang, Professor Tayaw, yung mga pronouncements ni Pangulo ngayon, na-question tuloy ng ilang mga mambabatas nila Edsel Lagman, nila Senator Ping, pakita mo nga yung inyong medical record kasi sabi ng Pangulo may iniinda siyang sakit sa ulo, migraine, yung kanyang gulugod, yung kanyang Berger's disease. Sabi naman ng kaalyado, si Pangulo, mahilig yung magaganong-ganon na mag-iinarte na masakit, wala naman sakit yan. Tingin naman ng ilan, siniseryoso ng ilan, baka, kasi sabi nga rin ng Pangulo, you've heard it, I'm sure,
na hindi ko tatapusin itong termino. Nandiyan naman si Leni Robredo. Do you think ito ay makakatulong sa administrasyon or makakatulong na hindi maganda na baka bumaba ang rating at mga kababayan natin ay mangamba ang mga negosyante, mga investors, etc.? Hindi naman siguro, Erwin, kasi sa totoo lang, unang-una, nanalo nga si Presidente. Alam mo, nung kampanya pa lang, lumalabas na yan. Siguro, hindi lang dahil sa, kumbaga, may sakit man siya talaga, kasama na rin dito yung edad, Erwin. Ayun, oo. Pero pinoto pa din ng tao. So, ibig sabihin, kahit na, yun na nga, may edad na siya at siguradong meron niyang nararamdaman kahit papano, hindi katulad ng mas bata pa na leader. Pinoto pa din, ano? At ibig sabihin, hindi yon ng pinaka-importanting batayan, no? Tawagan si Briones. Sa Pangulo, no? Pangalawa, Kenneth, naman natin ng oposisyon lahat na lang ng pwede. Si Leonor Briones ng DepEd tawagan. Ako, di ba, din ang may sakit sa katawan ng Presidente, huwag lang din sakit sa ulo. No? Kapag doon yung sakit, hindi na natin magagamot yan. Tama ka dyan, Prof. I agree with you. Okay na yung may sakit kaysa sa sakit sa katawan, kaysa sa sakit sa ulo. Yun hindi mo madedetekto yun. Actually, nadedetekto mo, pero dahil sa, kung popular, hindi masyadong binibigyan pansin. Anyway, Professor Edmond Tayao, political analyst, professor ng University of Santo Tomas. Maraming salamat, sir. Magandang umaga. Mabuhay po kayo and Merry Christmas, Prof. Magandang umaga. Merry Christmas, Erwin. Ay, nako. Ay, alam niyo na kung inong ibig sabihin, sino yung sinasabi, red blood, Rowena, Irene. Di bali ng kagaya niya, at least yung mama, honest, napapagod siya. Siyempre, ikaw pa naman mag-edad ng 71, 72, lolo ka na. Natural, dapat di ba, karamihan ng mga ganyan nasa bahay nilang, paupo-upo, bakasyon, dinadalaw nila ng mga anak, at 71 years old, nag-i-enjoy ka ng pension mo, retirement. Itong mama, pasan-pasan niya ang problema ng sambayanan, ang problema ng 100 milyong Pilipino. So I can understand yung stress, mga kapatid. Yung nirereklamo ng Pangulo na pagod siya is because yung stress yan At 71 years old, kung ikaw edad mo 30, 40, 50, magkaka-stress ka, parang mabuwang ka lalo na pa ito 70 years old. Ala pang tulog, matutulog alas 4 kasi ang daming ginagawa. Gigising ng alas 11 ng umaga. Saan ka dyan, saan ka lulugar? Sige nga. Tapos may mga bumabanat-banat pa sa'yo. Tinitira-tira, sinusundot-sundot siya sa likod. Nakita mo yan? So, it's understandable,